Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Dasulitra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat sa Panginoon at meron na po tayong boses mga kapatid upang magpatuloy sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa pangalawang Korinto Kapitulo 2, talatang 13. Ito ang sinasabi, ay hindi ako nagkaroon ng katiwasayan sa aking espiritu, sapagkat hindi ko nasumpungan si Tito na kapatid ko. Datapwat, pagkapagpaalam ko sa kanila, ako'y napasa Macedonia. Pinagpaalam na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa isang gabing nagdaan na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat na may boses na po ang iyong lingkod upang patuloy kang sambahin, Panginoon, sa bawat umaga, bawat oras ng aming mga buhay. At sa umagang ito, Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya na may mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo, Diyos, ang aming mga kaibigan na nakaranas ng isang pagsubok. Sila po ay nasunugan, nasa mga evacuation center sila ngayon, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay doon makapagpapahinga, makatulog. Ingatan mo sila sa evacuation center. Ilayo mo sila sa karamdaman. Dahil alam namin, Panginoon, na marami pong mga tao sa evacuation center, Panginoon. Pagpalain mo po sila, O Diyos, financially, upang muli silang makabangon sa kanilang mga naranasan na pagsubok sa buhay, Panginoon. Alam namin na meron po kayong magandang plano para sa kanila. Kaya nangyari ang mga ganong pagsubok, Panginoon. Dahil ikaw, Diyos, ang lahat na nagbibigay ng magandang kaayusan sa iyong mga anak. Mga plano mo, Panginoon, na maging successful ang bawat isa sa kaming mga kapatid, Panginoon, mga kaibigan. Aming inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin na nagsisihanda upang magsipasok sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo po silang ingatan, Ama, at ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Tulungan mo sila, O Diyos, na makarating sila ng matiwasayan sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Amin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan, kapatid, mga anak na naroon sa ibang bansa, na sila, O Diyos, ay naghahanap buhay, nagtrabaho. Ingatan mo sila, Panginoon. Malayo man sila sa aming mga piling, aming mga buhay. Patuloy mo po silang gabayan, O Diyos. At darating na Pasko, wala sila sa aming mga piling, Panginoon, sa aming buhay dahil na malayo sila. Gabayan mo sila at patuloy mo po silang ingatan doon sa ibang bansa, Panginoon.
Panginoon, gayon din po, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nag-migrate sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan doon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Naalala namin, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa at ingatan mo sila sa kanilang mga buhay kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, ang mga kaibigan namin na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Patuloy mo silang pagbuklurin ng pagmamahalan ng bawat isa, O Diyos. Ikaw, O Diyos, ang nasa gitna nila upang ang kapayapaan ay patuloy na maghari sa kanilang tahanan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Nakararaming tao na ang napakahulugan sa kapayapaan ng isipan ay ang kawalan ng problema at kabalisahan. Ang tanging talata na pariho ng kapayapaan ng isipan ay makikita sa pangalawang Korinto, Kapitulo 2, talatang 13, kung saan sinasabi ni Apostol Pablo na hindi siya mapanatag dahil hindi niya makita si Tito sa Troas. Ang literal na salin sa pariralang ito ay kapahingahan ng aking espiritu. Ginagamit ng Biblia ang salitang kapayapaan sa iba't ibang paraan. Minsan, ang kapayapaan ay tumutukoy sa isang estado ng pagkakaibigan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ang kapayapaang ito sa pagitan ng isang banal na Diyos at makasala ng sangkatauhan ay naganap sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo at nakakamtan sa pamagitan ng dugo ng kanyang anak na inialay doon sa krus. Ayon sa Kolosas 1:20. Ang karagdagan bilang punong saserdote, pinapanatili ng ating Panginoong Hesus ang kalagayang ito ng pagkakaibigan para sa lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya. Sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Hebreo 7:25. At sa pamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Dahil dito, naman siya ay nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamagitan niya. Palibhasa ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Ang estadong ito ng pakikipagkaibigan sa Diyos ay isang kondisyon para sa ikalawang uri ng kapayapaan, na minsan ay tinutukoy na panatag na pag-iisip. Kung napawalang sala na tayo, mga kaibigan, sa pamagitan ng ating pananampalataya, ayon sa Roma 5:1, saka lamang tayo makakaranas ng tunay na kapayapaan sa isang bunga ng banal na Espiritu. Sa ibang salita, ang kanyang bunga ay nakikita rin sa atin, mga kaibigan, ayon sa Galatia 5:22-23. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Sinasabi sa atin sa Isaias 26, talatang 3, na pananatilihin sa Diyos atin ng Diyos ang perpektong kapayapaan kung ang ating isipan ay nanatili sa Kanya. Na nangangahulugan na ang ating isipan ay nakasandig sa Kanya, nakasentro sa Kanya, at nagtitiwala sa Kanya. Ang kapanatagan ng ating isipan ay perpekto kung ang ating isipan ay nanatili sa Diyos sa halip na sa ating sarili o sa ating mga problema. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na panindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Ayon sa Isaias 26:3. Ang kapayapaan ay nararanasan habang nananalig tayo sa sinasabi ng Biblia tungkol sa pagiging malapit sa atin ng Diyos, gaya ng binabanggit sa awit 139:1-12. At tungkol sa kanyang kabutihan, ang kapangyarihan at kanyang kahabagan at pag-ibig sa kanyang mga anak at ang kanyang ganap na pagkapamahalaan sa lahat ng pangyayari sa ating mga buhay. Ngunit hindi tayo makakapagtiwala sa isang hindi natin nakikilala. Diba? Kaya nga, napakahalaga na makilala muna ang prinsipe ng kapayapaan, ang Panginoong Hesukristo. Ang kapayapaan ay nararanasan bilang resulta ng panalangin, mga kaibigan. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-isip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, mga kaibigan. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa niyo ito, mga kaibigan, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Ang isang payapang isip at puso at naranasan bilang resulta ng pagkilala na ang isang marunong sa lahat at mapagmahal na Ama ay may layunin sa ating mga pagsubok. Alam natin, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Roma 8:28. Alam natin, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Nagbibigay ang Diyos ng maraming mabubuting bagay, mga kaibigan, kasama ang kapayapaan
sa gitna ng mga pagdurusa na ating nararanasan. Kahit na ang pagdidisiplina at pagsaway ng Panginoon ay nagdadala sa atin ng kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Hebreo 12:11. Nakakaloob ng mga iyon ng isang panibagong oportunidad para sa pag-asa sa Diyos at sa pagpupuri sa Kanya. Tinutulungan tayo ng mga iyon para tulungang aliwin ang iba kung dumadaan sila sa mga parehong pagsubok at kahirapan. At ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. 2 Korinto 4:17. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasaway sa matuwid na pamumuhay. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko't tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya, ihahayag ko. Awit 43:5. Inialiw niya tayo sa lahat ng ating paghihirap upang maaliw natin ang nasa anumang paghihirap sa pamagitan ng Kanyang kaaliwang tinanggap natin mula sa Diyos. Ang bahagya at panandaliang kapighatian dinaranas namin ngayon ay magbumunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Ang kapayapaan ng isip at kapanatagan ng espiritu na kasama nito at makakamtan lamang kung may tunay tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng paghahandog ni Kristo sa krus bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ang mga sumusubok na makatagpo ng kapayapaan sa makamundong pamamaraan ay matutuklasan sa huli na sila ay nadaya. Gayunman, para sa mga Kristiyano, ang kapayapaan ng isip ay makakamtan sa pamagitan ng isang malapit na kaalaman at ganap na pagtitiwala sa Diyos na magbibigay ng lahat ng ating kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Pilipos 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan at kailangan ko ang iyong kapayapaan. Alam ko na ang kasalanan ko ang naghihiwalay sa akin mula sa iyo. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan at linisin mo ang makasalanan kong puso sa pamamagitan ng mahalaga mong dugo. Tinatanggap kita sa araw na ito bilang Diyos at tagapagligtas ko. Handa kong gawin anumang bagay na sasabihin mo, pero tulungan mo ninyo ako. Pagalingin mo ako, Panginoon, at bigyan mo ako ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.